Yung tanong ko lang kay Direk. Direk, alam naman po natin na meron ng chemistry yung dalawa from that time na gumawa sila ng movie, tapos yung first nilang teleserye. Pero paano nyo pa po workout at mas pakiligin yung mga fans sa pamamagitan ng mga eksena ginagawa nyo dito sa Dating Alice Perez? So far kasi yung, episode 1 to 7, kung kilig ang pag-uusapan, parang wala namang kilig doon kasi parang ang bibigat ng mga eksena. It's more on the connection of Alice and Drake siguro sa kwento na kumakapit sila. Yung kilig kasi talaga na 100% kilig na sa episode 9. Nandun talaga yun. Todo to the max, fireworks, kilig talaga yun. So kailangan nilang abangan yun. And kung question is, paano ko nilalabas yung kilig sa kanilang dalawa, hindi ako naglalabas sila eh. It's very natural to them eh. Magtabi lang sila, magtinginan lang sila. Yung mga staff ko sa likod, gumaganong gano'n na parang kinikilig na yung mga crew. I mean, minsan nga after ng cut, nakikita ko yung nagdali o kaya yung buman, nakasmile. Sabi ko, kinikilig ka? Mas wala lang, ngingiti lang sila. Natural po sa kanila yung kilig. Hindi ko na kailangan ilabas yun. Thank you, Direk. Sa Rabjel naman, yan. So, Rabjel, tanong ko lang kung ano ba yung mas challenging sa inyong dalawa? Yung magpakilig o yung gampanan yung mga heavy scenes na ginagawa nyo ngayon dito sa 1 to 7 na episodes? Saan kayo mas na-challenge na gawin? Ako po sa heavy scenes po talaga. Kaya before po mag-DAP, around Werewolf Boy era, sobrang nagbabasa na po ako ng libro, nag-prepare na po ako for the character. And lagi ko pong tinatandaan na kailangan kong bumawi because hindi ako masyadong satisfied with my performance sa SDP. Every heavy scene, halatang nagsistruggle talaga ako. And this time, I want to give justice to Alice. Kasi I'm not just doing this because it's my job. I'm doing this because I'm bringing a character to life, a character that was loved by many people, and I don't want to let them down. Viva entrusted me to this role, so I have to step it up. Kailangan kong gawin ng maayos. Yun po. Love you. There you go. Okay na po ba yan? Sir? Please answering niya. Okay. Ayun, ako naman po sa heavy scene din. Sa mga heavy scenes ako nahihirapan. Kaya pinaghandaan ko po talaga siya na maayos. Tapos kinausap ko po si Miss Ana Fileo kung ano po yung mga nahihirapan po ako. Talagang inayos ko muna po lahat yun bago mag-start yung DAP. Kasi gusto ko rin po, gaya ni Angela, gusto ko rin bumawi sa DAP dahil dun sa SDP po, hindi pa po ako maka-arte na maayos kasi bago pa lang po. Yan po. Parang lang, how do you support each other dun sa mga heavy scenes ninyong dalawa? Meron po kami bagong ginagawa ngayon na parang sobrang nakakatulong po siya sa amin dalawa. Gagawin namin before kami mag-take, meron pong actor's cue. Tapos, magtititigan lang po kami. Tapos minsan mag-uusap, minsan titigan lang, tapos naiiyak na po kami. Ganun po yung bago namin natutunan. Ganon din po yung ginagawa namin. Kunyari may times na, kasi sa sobrang bigat ng eksena, parang bumibigay or kumakalas sa character. So, ang gagawin namin is mag-uusap kami para bumalik sa character. Parang, kunyari, wala naman siya sa linya. Sabihin ko sa kanya, ay, bawal. Parang magagalit ako sa kanya. Sabi ko, bakit mo ito ginawa? Bakit ganyan? Bakit ganito? Tapos, babalik po kami sa character. Kumbaga, we talk it out as the characters. Thank you, congratulations. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po.